Ako ho'y naglagay ng bionic or nagbalag ni Rehong ampalayahan. May mga unang bunga ho yung ampalaya, kaya akin na ho silang pinagpipitas. Kumuha na din ho ako ng murang kalabasa. Kumuha na din ho ako ng bulaklak ng kalabasa at saka ho talbos ng kalabasa. At nagluto na din ho ako ng aming pananghalian. Bulang lang na kalabasa. Hi mga katroops, magandang buhay. Pagkadating ko ho sa park, nagbihis lang ho ako. Tapos binuksan ko na ho yung aking bintana. Bali 3 bintana ho para pag naghabagat ho ay pasok pa rin ho sa kubo yung hangin. At pag nag-amihan naman ay pasok pa din ho. At pag doon naman sa likod ay pasok pa din ho. Doon naman sa unahan, pasok pa din at dadaan naman ho doon sa may pinto. Mag-aalmusal lang ho muna ako mga katroops at magtitimpla ng kaping barako. Tapos may dala ho akong pandesal na bili ko ho doon sa bakery. At ang palaman ho ay cheese. Pag ganyan ho yung palaman ko, ay pinagpapatong ko ho yan sa 2 pandesal. Habang nagkakape ho, ay nagtitingin-tingin lang ho sa ganda ng view. Di ho sa farm. At diyan ho sa aking kanan, diyan ho nyo makikita yung sunrise. At nang matapos na ho akong magkape, ay pupunta na ho ako doon sa aking ampalaya. Medyo madamo po ho yung aking ampalayahan kasi hindi ko pa ho yan natatabasan. Pero nag-hook na ho yan. Kala ko ho kasi pag nabalagan ko na at naiangat ko na yung mga ampalaya, saka ko ho siya gagrass cutter para maiwasan ho yung pagkaputol ng mga ampalaya. Kumuha lang ho ako dun sa sitawan ng bionic. Bali 3 layer ho yan. Tapos yung aking gagawin panggapang o pangtaas diyan sa ampalaya, bionic din pero 1 layer lang. Pag nagduduktong ako ng bionic, square knot ho yung ginagawa ko para matibay ho. Yang ganyan ho kasi pag hinahatak nyo, lalo ho siyang humihigpit. Pag naman ho paluluwagin, ay mabilis din ho siyang tanggalin. Kaya yan hong square knot yung aking ginagawa pag nagduduktong ng mga lobet. At nung nakaraan ay nalagyan ko na ho yung ibabaw saka ho ilalim. Bali igitna na lang yung natitira. Kaya lalagyan ko ho siya ngayon para maiangat ko na yung ampalaya. In mo na yung taong hindi ka naman mahal. Ay baka lang Pagdating naman ho diyan sa may kawayan mga katroops, overhand knot naman po yung aking ginagawa para mabilis din ho siyang tanggalin. Ay sadyang katibay ho kasi ng bionic na yan ay magagamit pa ho yan. Nga ay una pang nasisira yung kawayan pero yung bionic ay pwede pang gamitin. Tulad ho niyang gamit ko ay galing pa po ho yan sa sitaw. At dahil overhand knot po yung ginagamit ko diyan sa kawayan ay mabilis ko ho siya natatanggal pag kailangan ko na ho siyang kalasin. Pag nagbubuhol naman ho ako diyan sa dulo, club hits naman po yung ginagamit ko. Sabay mag-overhand knot ako ng mga 3 times. Para pag kinalas ko na ho yan ay wala ho akong gugupitin at wala akong masasayang na mga bionic. At diyan naman ho sa kawayan pag hindi na ho siya pwedeng ipambalag ay pinanggagatong ko na ho yan. At habang nagbabalag ho ako niring ampalaya ay may nakikita na ho akong mga bunga niya ay akin ho siyang tatanggalin. Para pag naiakyat ko, panibagong bunga na ho yung kanyang maibibigay. Pero hindi ko ho itatapon yung ampalaya kasi never kitang palayain sa buhay ko. Ay baka lang At dahil pwede na hong pangbulang lang yung aking huntanim na kalabasa ay magbubulang lang ho ako ngayon. Pag ho ako nagbubulang lang yung mga mura na kalabasa yung aking kinukuha. At pag namimitas ho kami ng mga kalabasa, 2 uri ho yung ginagamit namin sa pagpitas. Minsan kinakarate ho namin ng kamay or pinapaan namin tinatadyakan o sinisipa pala. Araw na ng harvest, kadalasan sinisipa na lang ho namin o tinutungtungan yung tangkay. Madali lang ho mag-harvest niyang kalabasa mga katroops. Kaya sa mga gustong bumili diyan, punta lang ho kayo din sa akin farm. Ay libre na ang kape ninyo. Titinda din ho ako ng wholesale. Kapag ho ako ay nagbubulang lang ng kalabasa, ang kinukuha ko ho diyan yung bulaklak ng kalabasa, talbos ho ng kalabasa, saka ho yung bunga na mura ng bunga ng kalabasa. Ay sadya hong kahit sarap humigop na mainit na sabaw niyan, lalo na ho't mga bagong pitas yung iyong ilalagay. Bali 2 kalabasang mura na ho yung aking kukunin para may stock pa ho ako doon sa kubo pag nagbulang lang ako. Baka masipagan ako mamayang hapon na magkaramba niyan ay aking maikaramba o okoy. Yung hupa lang tabi natin ng kalabasa mga troops ay nag-harvest sila ngayon kaya akin hong papasyalan para maipakita ho sa inyo yung mga kalabasa ay sadyang kagaganda. Ano nga ho palang masarap na luto diyan sa kalabasa ay iyong ang i-comment diyan sa comment section para ako aking mailuto sa mga susunod na araw lalo't madami na ho tayong kalabasa. At yan ho si kuya ay kala mo ay pagod na pagod talaga ang paglalakad. Galing ho kasi yan sa patolahan ay naggamas at naggaho. At ito na ho yung lahat ng aking napitas kanina. Yan ho ay mga mura. Makikita mo pa lang sa umaga yung mga bulaklak saka yung talbos ay ulam na. Sa susunod ay ako yung makakapagluto din ng pakbet. 2 pakbet kasi yung ginagawa ko. Isang may gata
bata at isa hong wala. At diyan ho sa mga male flower, tinatanggal ko ho yung kanyang corona dun ho sa ilalim. Tapos sa akin lang ho yung babaakin para mabasa ho yung tubig. Mabasa ho yung loob at malinis. Paulit-ulit lang ho yung gagawin ko diyan sa bulaklak yan hanggang sa matapos po at maubos na. Yan. Nang malinisan ko na ho lahat ng mga bulaklak, ay akin na hong lilinisan at isusunod itong talbos ng kalabasa. Yun ho mga sanga ng talbos ay akin ho siyang babaltan para matanggal ho yung mga tinik-tinik nung talbos. Para pag ho akin ng kinain mamaya ay hindi ho siya makate. Medyo matrabaho lang ho talaga sa paglilinis niya. Pero okay lang ho yan ay pag naman naluto na ay panigurado mapapadami ka diyan ng higop ng sabaw. Sa bawat araw ikaw lamang ho ang nilalaman ng aking puso. Ay biro lang Pagkatapos ng talbos ay rin naman hong ampalaya. Yan na ho yung bunga ng ampalaya ko. Sa susunod ay magigisa naman ako ng ampalaya. Ay kasarap naman ho kasi talaga ng ampalaya lalo na't merong pait. Mas gusto ko yun pag may pait yung ampalaya. Pero pag nagluluto ho ako at ako lang kakain, hindi ko na ho siya pinipiga or nilalamas doon sa asin. Pero pag may iba pang kakain, ay hindi ko ho pinapaitan ang luto doon sa ampalaya. Nag-slice na din ho ako ng tokwa at saka ho tinapa. Dahil iyan ho yung aking ipapartner sa aking bulanglang na kalabasa. Akala mo ba siya na? Pero yung pinagpalit ka laang sa malapit. Ay, bira lang. Akin na din hong binaakire hong bunga ng kalabasa. Kung mapapansin nyo ho, ay medyo maputla pa yung kanyang pagkakadilaw. Kasi nga ay mura pa. Yan ho talaga yung masarap sa bulanglang. Yung mura, ang bunga ang ating ilalagay. Pag magluluto ka ng bulanglang na kalabasa, ay sadyang kasarap sa paningin dahil makikita mo yan talbos, bulaklak, at iba pa mga gulay. Matapos na ho akong maggayat, ay naglagay na ho ako ng langis sa talyase para maipirito na ho rin tokwa. Yung isang tokwa ay hinati ko lang sa gitna kasi papapakin ko ho yan mamaya. Ay kasarap naman ho kasi mamapak na yung tokwa. Tapos isasaw-saw mo ho sa toyo na meron hong suka, sili at sibuyas. Ay sa tokwa lang ay ulam na. Bali dalawang tinapa ho yung hinimay ko kanina. Tapos nagtira ho ako ng 4 para maipirito at maipartner ho diyan sa bulanglang na kalabasa. At dahil madami yung natirang langis ay magbabawas ho ako para makapag-isa na ho ako ng sibuyas, bawang at kamalatis. Kain ka lamang ho ng kamalatis para hindi mo ho matiis yung panloloko niya sa iyo. Ay lang. Akin na din hong ginisa yung kalabasa at ampalaya. Tapos maglalagay ho ako ng patis, pampaalat at isusunod ko na yung tokwang ipinirito ko kanina. Tapos yung ulo ho nung tinapa ay akin ho siyang binabad sa tubig para kumatas at mailagay din diyan at lumasa. At maglalagay na din ho ako ng tubig para mapalambot na ho yan at may mahigop tayong sabaw mamaya. Isasabay ko din ho pala yung mga sangay ng talbos ng kalabasa at saka yung mga buko ng female flower. Ako'y maglalagay na din ng mga seasoning, paminta at dried kamatis. Okay lang naman ho kahit walang dried kamatis diyan. Naglagay na din ako ng kaunting siling paniga. Tapos aantayin ko lang humaluto yung kalabasa at ilalagay ko na iyang talbos ng kalabasa. Akin na din hong isusunod yung bulaklak ng kalabasa para hindi humalugo yung bulaklak. Isang kulo lamang ho yung aking gagawin. Tapos pagkaian na mga katrops ay luto na ho yan. Ay ilalagay ko na ho sa ibabaw yung pinirito kong tinapa para makakain na tayo. Kaya tara! Kain ho tayo mga katrops. Wala yung kape. Pagkatapos kong kumain ako nakapagkape diyan mga katrops. Ay sadyang nasarapan ho kasi akong humigop na mainit na sabaw niyang bulanglang. Kung nagtitipid ka ay pwede ka din hong hindi maglagay diyan ng karne ng baboy. Ay kahit tinapalang ho ay okay na tokwa. Kahit ikaw nga lang ho yung kapiling ay okay na. Ay gano'n lang. At dahil si kuya at si itay lang ho yung nandito. Bali tatlo lang ho kami ngayon ang kakain. Kanya-kanya na ho ng sandok. Ay sarap talaga pag meron kang sariwang gulay, sariwang hangin na nalalanghap. Maraming salamat ho sa inyo mga troops. Love love!